Ayan, so isang good morning po sa ating lahat, mga Karadyo Agri, at ang oras po natin ay 10:16, as in kata 10:16 pa lang po ng isang panibagong Thursday morning na naman po. So with that, dahil nga po sumapit na naman po ang alas 10 ng umaga ngayong araw po ng Huwebes, ayan, November 28, 2024, muli po tayo magsama-sama sa halos isang oras po nating kwentuhan patungkol pa rin po sa mga issues at iba pang pong mga relevant information sa gender and development dito po sa ating programang Wanna Know. At sa ngalan po ni Naalagad sa Tin and Raquel, ako po muna ang isa sa inyong mga kasama ngayon, Badet from Applied Communication Division. Kasama pa rin po, of course, Sir Noel. Good morning. Ayan, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Dito pa rin po sa ating programa na Wanna Know sa Radyo Agri 90.1 FM. Yes, ayan. So, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, Sir Noel, konting shout-out muna siguro tayo. Yan. So, of course, shout-out po sa ating mga kasamahan po dito sa Filmex, starting off, of course, with our Director for Dr. Junicio G. Alvindia, and of course, our Deputy Director, Sir Joel Dator, sa atin pong mga Division Chiefs, lalo na kay Sir Elijah Davalos from Applied Communication Division, na actually nasa training hall sila for a collaborative media tour. Ayan. So, ilan po sa mga media organizations natin, national and local, ay nandito po sa ating ahensya para po makapag-tour sa ilang mga facilities and machineries natin dito sa Filmec, and some updates po sa mga banner programs ng ating ahensya. Ayan, Sir Noel, para sa ilang mga pa-shoutouts po. Ayan, binabati rin po namin ng isang God morning, of course, ang mga MANCO members, and also our God vocal person, Ma'am Best G. Magararu, at sa lahat po ng Gender and Development Technical Working Group. God morning po sa ating lahat. Ayan, at syempre, i-shoutout na din natin si Ma'am Raquel. Ayan. At si Ma'am Tina nandito lang sa tabi-tabi. Literal. Ayan, so with that, syempre sa mga kasamahan pa natin, yung mga moms and sirs natin, ng mga kapwa natin, staff sa Filmec, mga guards on duty natin, utility personnel, at sa mga kapitbahay nating ahensya dito po sa ating himpilan. Ayan. So, with that, Sir Noel, short recap din muna tayo sa naging discussion po natin last time. Ayan, yes. Yun nga po, nung November 26 ay tinalakay po natin yung pagsisimula nga po ng observance of the 18-day campaign to end violence against women. So ito po ay nag-start noong November 25 at magtatapos po siya ng December 12. Pero sana po kahit na 18 days lang yung campaign natin, di ba? Parang beyond that period pa, dapat talaga isulong natin yung to end yung violence against all kinds of violence against women, children, and of course, regardless of the gender and our status, dapat maging advocate tayo, diba, ng pagtatapos ng any kind of violence para po sa ating lahat. Shoutout ko na rin, Sir Noel, na nakikinig sa ating programa ngayon, si Ma'am Isis Davalos. Ayan, good morning, Ma'am Isis. Good morning po, Ma'am Isis. Yes, at sa mga kasamahan niyo po dyan sa record section po ng ating ahensya. So, yun po. At syempre, bilang pagpapatuloy nga at bilang support natin sa paggunita nga ng 18-day campaign to end violence against women. So, sa mga naka-livestream po nating mga ka-Radyo Agri, mga nakatutok sa atin via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan, good morning po sa inyo. At malamang sa malamang ay nakikita na nila yung ating very special guest this morning. Wherein mas palalawigin pa po at mas mabibigyan pa po tayo ng additional knowledge and information nga tungkol po sa ating Republic Act 9262. Tama, Sir Noel? Yes. So, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So, para po mabigyan tayo ng karagdagang kaalaman at meron din siguro mga ilang mga situational scenarios or mga questions na maaaring yung mga karadyo agri natin na parang wag naman sana, di ba? Parang ayaw natin na ma-experience yun. Pero may mga ilang sitwasyon tayo na maitatanong din sa ating guest at para mas mabigyan ng karagdagang guidance din at awareness yung mga karadyo agri natin. Na wag naman sana, pero posibleng pinagdadaanan or pinagdaanan ng ilan sa ating mga karadyo agri. At least alam po natin, alam po ng bawat isa yung gagawin natin. And of course, bilang tayo,
bilang part ng community, alam din natin paano tayo makakatulong. Yun. So, para po dito sa information about RA 9262, makakasama po natin ang former Chief of Women and Children Protection Desk sa atin pong Science City of Muñoz PNP, and she is currently the Chief of Operations Section ng Science City of Muñoz Philippine National Police. So, makakasama po natin this morning, Police Major Vinya T. Rocafort. Ayan. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyo, Ma'am Bernadette and Sir Noel, and syempre sa lahat ng nakasubaybay at nakatunghay sa Radyo Agri. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Ayun. So, before we start, ma'am, maraming salamat po dahil napagbigyan niyo po ang aming team dito po sa ating programa para po makapagpaliwanag po at makapagbigay po ng karagdagang awareness sa ating mga karadyo agri. Ano nga po ba itong tinatawag natin ng RA 9262? Kasi feeling ko, Sir Noel, madalas itong naririnig sa at napapanood ng ating mga karadyo agri sa TV, sa radyo, tapos ganun din sa social media. So, malaking bagay na ma-inform natin in-depth kung ano ba talaga itong madalas nating naririnig ng RE 9262. Ayan. Actually, hindi lang po madalas na naririnig. Kung talagang nakasubaybay po sila sa mga previous episodes natin. So, sisimula pa lang na mabanggit natin tong violence against women. So, ngayong araw mga karadyo agi, magbabahagi pa po kami ng mas malalim na explanation or ayun nga, yung mas detailed na information about sa law na ito. Yes. And i-acknowledge ko na rin dahil kasama din po natin sa ating himpilan si Ma'am Lizelle Febrero. Ayan. So, good morning po. At sa mga kasama po natin, mga kasama po ni Ma'am Vinya mula po sa ating Philippine National Police dito po sa ating himpilan. So, Sir Noel, siguro magandang simulan na natin yung ating kwentuhan. So, Ma'am Vinya, bilang starter po, question number 1. Pwede niyo po ba kaming bahaginan ng information? Ano po ba itong RA 9262 o yun nga pong Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004? Yes, ito pong batas na to ang primarily nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan kung saan ang kababaihan ay nakapaloob sa isang relasyon, whether sexual or dating relationship. So, ibig sabihin, ang isang babae na nakikipagrelasyon either sa straight na lalaki or sa kapwa niya babae na bi or lesbian ay protektado ng batas po na ito. Okay, ayun. So, maganda pong na-pinpoint actually ni Ma'am Vinya na parang regardless of the gender at kung ano man po ang status ng inyong relationship, yan yung madalas na term ng mga millennial, anong status ng relationship nyo, whether it's complicated ba yan or situationship ba yan. So, regardless, any kind of engagements po sa opposite sex or even sa kapwa mo biologically with different gender. Oo. So, nakapaloob po ito sa ating RA 9262. So, wag naman sana, pero if some of us or some of you ay naka-experience ng any kind of violence, regardless of the gender, so nakapaloob po kayo or protektado po kayo nga ng naturang batas na ito. So, with that, Ma'am Vinya, pwede niyo po ba kaming mas i-expound pa po siguro natin, ano po yung mga klase or acts of violence po na covered? Mga pang-aabuso po. Yes po, ng RA 9262. Kasi, actually, kapag sinabi kasing violence, parang ang unang pumapasok sa isip natin, it's about physical violence na may manifestation, like may pasa, may black eye. Trigger warning po sa mga karadyo agri natin. Pero yun po, ano pong mga klase ng violence po, yung nakapaloob or protected po ang mga kababaihan at mga kabataan under this Republic Act po? So yun ma'am, una na po nabanggit nyo na nga po yung physical na pang-aabuso. Ito po kasi yung una na nagiging resulta ng mga away ng mga nakikipagrelasyon. So, yes. And then, pangalawa po is yung psychological na pang-aabuso kung saan nararanasan naman po ito ng mga kababaihan kapag dumarating sa sitwasyon na bibigyan na sila ng hindi magandang sitwasyon ng mga kalalakihan kung saan nagkakaroon ng other persons involved, yung sinatawag na third party. Okay. Di po ba? Diyan, isa po yan eh. At karugtong po ng psychological abuse po kasi is yung economic abuse. Or yung may mga karelasyon na may anak
Kasi pangkaraniwan po ngayon, sadly, marami pong nakikipagrelasyon na hindi po kasal, nagkakaroon ng anak. And then, syempre po, si babae walang trabaho or umaasa lang siya sa karelasyon niya. Pag hindi po nasusustentuhan, pasok din po dito or hindi po nabibigyan ng assistance dahil sila po ay magkarelasyon at nagkaroon ng anak. So, pasok po dito yung sa economic abuse nga po. And then, isa pa din pong pasok is yung sa sexual po na pang-aabuso. Bakit po kaya pumasok yung sexual abuse? Kasi nga po, minsan dumarating na po yung pagkakataon na yung partner nila babae is nagagamit nila in other means other than their relationship po kasi. Meron po tayong mga cases na ganyan na naitala. Kaya pasok pa din po dito or halimbawa magkarelasyon po sila dahil nga po hindi sila kasal tapos pipilitin na mayroong mangyari kasi iba pa rin po yung marital rape. Okay, opo. Doon po kasi binded po yun ng kasal. Yun po kasi dito sa ating Republic Act 9262, kung mapapansin po natin, ang talagang pinoprotektahan po dito is yung mga kababaihan na nandun po sa sexual and dating relationship lang po. Okay. Hindi po, wala po kasi sila minsan habol kapag naabuso po sila dahil nga po nandito po sila sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaya pasok po yung sa sexual. So, 4 po yun, nabanggit ko. Apo. Yung physical, economic, psychological, and sexual abuse. So, yun. So, since nga po, actually, itatanong ko nga rin sana yung cases ng marital rape. Kasi meron pa rin mga kababaihan. And even men, may mga ganitong mga na-file na mga cases. So, dahil nga po, I think merong batas din kasi that somehow, Separate. oo, for the separation and dahil nga binded sila ng batas na, kumbaga pinagsama sila under our law. So, there's another matter po na, or another batas siguro na mas makaka-cover nung part po na yun. Kaya magandang na-highlight, ma'am, na lahat ng mga kababaihan na nasa sexual and dating relationship and also yung mga anak na mula sa hindi pa ikinakasal po na mag-partner ay pasok po at protektado po ng ating batas. Pero di ba ma'am, dagdag ko lang, Yes po. nakakalungkot. Kasi supposed to be dapat sana magpakasal tayo eh. Kasi doon pa lang may laban na tayo eh. Yes, actually Hindi na natin po. sana, although gagamitin din natin yung 9262, pero mas protected tayo sana kung nagpapakasal tayo. Kaya lang nga kasi, dahil sa lakad ng panahon, kung ma-observe ma'am natin. Ako ma'am, 47 years old eh. Ikaw ilang taon ka na? Alam, bakit? Hindi, I mean, sa I'm naging, 35, sa yes naging po. takbo ng panahon, Yes. simula nung ipinanganak Oo. tayo, iba na kasi talaga yung nagiging trend or nagiging Apo, ay labas somehow ng agree mga po. sitwasyon ngayon. Kumbaga sa amin kasi sa kapulisan, ang dami naming nakikita na cases na malulungkot ka kasi bakit tumahantong sa ganun. Totoo Yun, din kaya po nakapag-react ako doon sa sitwasyon kung saan ba't hinahayaan ng mga kababaihan. Opo. Kumbaga yung concern ni Ma'am Vinia is that hindi lang kasi actually usapin ng pribilehiyo at benepisyo kasi pag nagpapakasal. Pero yun, at least mas may protection aside nga sa RA 9262, mas mabibigyan ng protection mismo ng batas since nabanggit ko nga kanina na binded by law pagka ikinakasal. Pero yun nga po, may iba't ibang reason din Yes kasi ang po. mga individuals and of course, at the end of the day, lahat po kami dito, we are respecting the reasons behind the decision not to marry. It's just that, especially from your part, na kayo po yung nakakarinig, kayo yung nakaka-witness ng mga iba't ibang klase ng abuses filed po under your office. Talagang it's valid na you're feeling that kind of sadness and frustration din po at some point. Lalo na bilang babae, ma'am. So, it's understood naman din po. Ayun. So, Sir Noel, para po sa ibang questions natin. Ayan. Lagi nating sinasabi na women na lang lagi yung victim. Pinoprotection. Opo. So, paano naman daw yung mga kalalakihan? Ayan. Okay. So, yung next po natin na question, ma'am, yung vowsy daw ba, men lang daw ba yung pwedeng mag-commit sa ano ba tawag Yung- yun? Ay, sa Kumbaga relation po. Bali, perpetrators, parang oo. nabanggit ko na rin po yun kanina, na sakop po niya, whether straight men or lesbian or by yung makarelasyon nung babae. Kasi Okay. pasok sila doon sa qualification kung saan nasa sexual and dating relationship and then ang karelasyon is babae. At So, syempre, kung may anak, Women on women. protected din po. Okay. Yes. At ayun yung nga po naging- mga karadyo, na sinasabi na women can also be liable nga din po under this law. Oo. Yun. So, regardless, kasi, kumbaga, maalis din sana yung stigma na puro babae ang biktima. Kasi may mga pagkakataon po talaga na ang mga babae din po yun parang nagiging reason
kumbaga, kung bakit nagkakaroon ng violence. Pero yun po, at to clarify, pag ang lalaking partner, paano po yun? Kumbaga, nakakalungkot pero sila yung biktima. Ito po ba ay pasok or meron pong separate po na batas para sa mga kalalakihan na nasa sexual and dating relationship din and they were abused ng babae? Yes, Yun. ma'am. Bali po kasi yung RA 9262 is special law or ginawa siyang batas para nang maproteksyonan ang mga kababaihan at ang kanilang mga anak kung saan sila nga po ay pumapasok sa isang relasyon na or napasok sila sa isang relasyon na mapang-abuso. Patungkol naman po dun sa inyong katanungan, meron po tayong batas para sa kanila. Hindi nga lang po ganon yung protection. Okay. Dahil alam naman po natin by nature, ang mga kalalakihan ay mas malakas kaysa sa kababaihan. Okay. Wala pa po sa statistics ng kapulisan na may nag-file at pumunta sa station at sinabing inabuso ako ng asawa ko. Okay. Okay? Kumbaga po, hindi ko sinasabi, pero sinasabi po kasi nila parang ego ng kalalakihan, parang pagtatawanan, dahil may parang ganun pa din, stigma. hindi pa open sa ating generation Yes. yung Sila yung lalaki. mag-file. Yes Oo, po. oo. So, physical abuse po. Sa physical abuse po, sa revised penal code, doon naman po papasok yung kaso na ipafile ng mga kalalakihan against po sa mga babae na mapang-abuso sa kanilang relasyon. Pwedeng mag-file, yes, pwede po silang mag-file. Lahat po tayo, tandaan, lahat po tayo ay may karapatan na mag-file ng demanda. Wala po sino man ang po pwede magsabi na hindi tayo mag-file ng demanda. Lalo na kung alam po natin na tayo ay naagabyado at tayo po ay kinakailangan na mag-file ng demanda. Lalo kung ang buhay po natin ang nakataya. Yes, totoo po. Ang ang enlightening din nun, ma'am. Thank you po for that reminder. At least, lahat po tayo, kumbaga, na-remind tayo na kapag inaabuso ka na, nandyan po, of course, ang inyong opisina, ang PNP, at iba pang mga ahensya natin na makakatulong po at makakapagbigay ng proper guidance sa kung ano yung dapat mong gawin kung ikaw ay biktima ng iba't ibang klase ng pang-aabuso, Sir Noel, di ba? Pero Yun. possible din po ba, ma'am, na mag-submit din po ng complaint yung taong naka-witness? Yun po, that's another question. Yes po, din ganito po yan. Kaya lang po kasi sa batas po natin, kailangan yung victim po mismo kasi ang supposed to be dapat na manguna sa pagpa-file ng demanda. Okay. Halimbawa po kasi, na-witness ko si Feb na sinaktan ng asawa niya. Kung hindi po siya willing na mag-file ng case, hindi po kasi magpa-prosper sa court yun pong kaso niya. Dahil siya po yung biktima, siya po yung magdidetalye kung ano yung naramdaman niya, kung bakit yun nangyari sa kanya. At yung resulta din po nun, kung physical na pang-abuso, si Feb din po yung dadaan sa examination ng doktor para malaman yung extent po ng grabe kung ano po yung resulta ng pang-aabuso po sa kanya. So, para lang din po yan sa mga rape cases po natin. Ano ko lang trigger po warning siya. po, pero yes po, sige po. Iikwan ko lang continue po siya. Ano po. Marami po mga pang-aabuso ngayong sexual sa mga kabataan. Subalit, pangkaraniwan po is, sila po kasi ay pumapasok sa maagang pakikipagrelasyon. Opo. So, syempre tayo bilang magulang, ang atin pong reaksyon is galit talaga. Yes. Dahil precious sa atin yan. Alam naman po natin. Subalit sa, kagaya po na sinabi ko kanina, hindi po kasi natin maipa-file yung case. Or hindi siya magpa-prosper din sa court kung hindi po magbibigay ng testimonya yung bata na naabuso. Oo. Kaya kahit nagaano din ka-traumatic sa kanya, pero talagang kung talagang yung desire na magkaroon ng justice, kailangan yung tapang, yung lakas ng loob talaga para siya mismo yung maglahad. Kaya nga ma'am, yung mga batas natin may prescription. Or merong bilang ng taon kung hanggang kailan mo siya pwedeng i-file yung kaso. Di po ba? Hindi po 5 years lang, 10 years lang. Pero dito merong 10 years. Doon po sa psychological and psychological side ng pang-aabuso, up to 10 years po siya pwedeng i-file. Pero dun sa mga ganong kaso, ma'am, yung pinaka-extreme, kumbaga, up to 25 years. And then, meron din pong 20 years. Okay. Pero paano po yun? Kasi 'di ba, nabanggit ko kanina, sa physical abuse, may mga manifestations or parang may ebidensya like may pasa, ganun. Paano po pag psychological abuse? Kasi kumbaga hindi visible yung Yes, ma'am.
manifestations na yung isang biktima ay psychologically abused. Yes, ma'am. Bali yan po, nire-require po ng court na mag-undergo ng psychological evaluation. Yun pong mga kababaihan at yung kanilang mga anak. Para na sa ganun, yun po yung supportang dokumento dun po sa pagpa-file ng demanda. Okay. So, of course, kasama po sa proseso. Isa po yun sa requirement ng oo, korte po okay. natin. Kasi pangkaraniwan itong kaso naman po ng 9262 at talaga siya, hindi po siya yung inquest or yung tinatawag natin na agad-agad na uhuli yung uhulihin. suspect. Pangkaraniwan po talaga dito, regular filing. Ibig sabihin, hindi agad-agad sila nakakapagsumbong kasi una, mahal mo yan eh. Yes. Mananaig yung love na parang, Damdamin. ay, kaya ko pang i-tolerate. Pero minsan, Yes po. hindi na dapat eh. Pero yun. Pero sa ngayon, sa akin po, reaction ko lang ngayon sa mga nakikipagrelasyon mo ngayon, sa akin lang po sa pananaw ko, sa nakikita ko, sa nababasa ko, the moment na saktan ka ng lalaki, lalo walang valid reason, ano na po yun, red flag na. Yes, apo. I share the same sentiment sa iyo, ma'am, na the moment na napagbuhatan ka kahit Yes. na minsan pa lang yan. So, it's a clear sign. Ito hindi lang sa mga, yun nga yung nabanggit niyo po na all kinds of sexual and dating relationship. Kahit na babae ang iyong karelasyon, kahit na bi, kahit na straight. So, basta napagbuhatan ka na ng kamay, it's a red flag that Even once lang nangyari, yes, possible pa rin siya na oo, mangyari. na maulit kasi, maulit in the oo. future. Pag sinasadya ng lalaki pero kung ikaw yung reason kung bakit ka nasaktan, O, yun naman iba pa rin din. yun. Yun po, that's good. Pero, baka naman mamaya, Diba, ma'am? trigger Kasi or hindi. ano, Kasi po, oo. alam mo, may mga cases, ma'am, kasi na talaga tatanungin mo, ba't ka nasaktan? Tapos ma-interview mo yung nirereklamo niya. Opo. Ma'am, kasi kaya ako siya sinaktan. Kasi halos mapatay na rin naman niya ako. Yun Paano nga hindi po, ako magre-react? oo. So, case-to-case basis pa rin po tayo. Yes, opo. Magandang na-clarify din po yan, oo. Kasi, tsaka may mga instances po, diba, na kumbaga, yung term nga na buminggo na, napuno na yung Yes din naman, ma'am, kasi talaga ako pinagdasal ko din. Minsan daw po, dadaan lang talaga sa isang tao para maging aral at maging lesson. Oo. Para mas lalo mong ma-improve kung ano yung buhay na dapat meron ka. Bakit yung mag-answer naman? Pero additional lang po. Pero paano naman po kapag yun nga po, ang nabanggit po natin kanina na wag naman po sana, paano po pag yun nga po napuno na yung babae. Tapos accidentally lang po na nag-result into murder. Yung, Kailangan niya po Kasi- kaharapin yung kasi kaso, parang well, whatever tinatanggal- is the reason po. Sa korte na lang po magkakaroon ng pagtatanggol. Kaya nga kailangan mong ipagtanggol kung ano yung sitwasyon. Yes. Based on evidence and facts na nakapaloob po dun sa pangyayari. Ayun. Automatic So, po, pagka po merong namatay, kailangan po nating mag-file ng demanda. Okay po. Kasi ma'am, di ba, ang unang pinoproteksyon na naman talaga natin is buhay. Yes, at the end of the day po. Kaya tayo nagpo-file after all. Kasi our lives are in danger. Kasi pagka gano'n. Ayun. So, siguro bago tayo mag-proceed sa ibang questions, may nakikita akong pa-comment section, Sir Rames Pasuyo naman po. Shoutout Sir Rames at sa ating tech team. Ayan, so, shoutout po sa ating mga ka-Radyo Agri na nakatutok po sa atin via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, so, Dr. Love from BES Lab ng PCC. Ayan, hello friend, watching and listening, naka-tune in na. Ayan, Ma'am Isis Davalos, ayan, good morning po. And Ma'am Julie Gapuz de la Cruz, ayan po, good morning po and shoutout po sa inyo. Kasama niyo po sa office. Yes. Hello, Julie. Ayan. Ang supportive na team natin sa Sai City of Muñoz PNP. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, so, meron pong question dito. Pero I think nasagot na to, pero i-raise out ko lang po ulit. Asa na ulit yon Sir Rains? Pataas ang konti. Parang galing po ba to kay Sir Eduardo? Yes, okay, Sir Yan, parang Eduardo sabi niya Nastor. po, Ayun, sige nga, please. Ayan. Ask ko lang, since napag-uusapan ang RA 9262, ito din ba ay saklaw ang protection sa mga kalalakihan din po? Although may tutok ang issue sa mga kababaihan. Or may separate na RA para naman sa mga kalalakihan. Yun. So, gaya po na sinabi ko kanina, yan po ay special law para po sa mga babayihan at yung kanilang mga anak. Sa revised penal code po papasok yung nga po sa physical injury kapag naman po ang mga kalalakihan. Uulitin ko po, mas pinoproteksyonan po kasi yung mga babayihan at kanilang mga anak dahil alam naman po natin na mas malakas
ang kalalakihan kumpara po sa mga kababaihan. Sabi ko nga po, kung makakakita po kayo, ako po kasi nakakita na ng mga naging biktima na talagang parang babasaging Oo, the baso vulnerability na, po nila. yes, sobra po Oo. na talagang walang kalaban-laban. Yes po. Kaya po, yun po yun. Yun. So, may question pa din po ulit dito. Ayan. Although I think na ano na rin, parang may naitatala pa din ba na violence sa mga kalalakihan? Kung meron na daw po dito sa ating So, yun po. Meron pong nangyayari talaga. Kaya alam po, hindi po sila nagpa-file ng demanda. Kung naitatala, hindi rin po sila nagpapa-blatter. Meron po mga insidente. May mga insidente po. Pero yun nga po kasi, hindi naman po yan talaga. Dahil wala pong kalalakihan na nagsabi na nabugbog sila or maliban lang po si babae, kagaya nung sinabi natin sitwasyon kanina, Yes. ma'am, umabot na dun sa nagkasakitan. Oo. Doon mo lang malalaman na kaya pala nasaktan yung babae is because sinaktan niya yung lalaki. na-trigger Yes. sila Yun po lang. yung mga sitwasyon kung saan nagre-resulta po sa pananakit talaga. Pero yung babae ako, sasaktan ko na lang yung lalaki. Nangyayari po yan, ako, sa tingin ko halimbawa, nalaman ko na cheater ka, tas naaktuhan kita. So, initial May reaction. trigger din. Yes po. Kumbaga, hindi yung out of the blue na nakit, hindi po ganun. Kasi minsan yung Both lalaki, parties. gagawa yan ng sitwasyon na kapag nasa relationship, gagawa siya ng usapin para lang masaktan kanya. Kasi meron akong case na ganyan Okay. na si babae pinagbigyan niya na lahat, pero dahil hindi niya lang, dahil ayaw na niya, so sinaktan siya ng lalaki. Yun po talaga, final din namin yun. Okay. So, kaya din talaga na, kaya po maganda ma-highlight din, ma'am, yung nabanggit nyo na case-to-case basis talaga. But, it's good to know lang na meron tayong batas or special na batas para sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak or sa mga kabataan. It's just that ang daming kailangan i-consider din bago din umabot dun sa file, parang ma-finalize na okay, this case is covered under RA 9262. Yun. Na of course sa team nila, Ma'am Vinia, sila na yung mas nakakaalam na mas komprehensibong proseso or ano yung mga kino-consider po ninyo para masabi na under RA 9262 itong kaso na to. Yung parang Yun ma'am, kapag ka po dun sa apat na pang-aabuso na nasabi ko kanina, pumasok po siya dun, covered po siya ng protection ng batas. na RA 9262. Yes. Ayun. So, Sir Noel? Yes. Nalaman na nga po natin yung ibig sabihin ng RA 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Yes. Their Children and yung mga types of violence. Yes. At yung mga pwedeng mag-complain. Ayun. Oo, sino-sino yung pwede mag- Pero ano naman po ma'am, yung pag-usapan naman po natin yung mga penalty. Yes, opo. O, bago tayo mag-music break siguro para Ano sa po yung kaalaman mga ng karadyo penalty natin. kapag ka nag-commit ka ng violence against women and sa kanilang mga ano? Yung sa penalties, ma'am, kasi, nagbavari, ma'am, yan. Depende sa severity po ng mga okay. na-file na demanda. At ang korte na po yung nagdedetermine. Mm, Sa amin po, filing of cases lang din po kami. So, minsan po, meron pong piyansa na 80K. Sa piyansa pa lang po, yun lang po yung alam namin doon po Okay, sa, kapag napukpukan po ng conviction, hindi po namin alam kung ano yung nagiging decision ng judge. Ano po. Kasi ang inaano lang, binibigay lang po sa aming kopya is whether na-dismiss po kasi yung kaso para ini-inform po kami. Opo, Pero yung dun sa, results. yes po, sa conviction po kasi hindi na po namin na namomonitor po yun. Pero meron po tayo, minsan po ang naging, sa ano po to sa physical na pang-abuso. Pag po na-file yung demanda, meron pong 60,000, 80,000. Piyansa po yung pinag-usapan piyansa na po ito. Opo. Okay. 120,000. Depende pa rin Depende po talaga. kasi talaga sa kung ano yung evidence na na-submit po dun sa court. Yun. Pero yun po, just to be clear, sa kagaya po na nabanggit ni Ma'am Vinia, kumbaga yung results, kumbaga Yes ng po. naging Penalties proseso, at yung naging penalty, yun na po yung nakakarating sa kanilang opisina. But the penalty itself, kung ikaw ay parang confirmed na yung kaso is Sa under conviction RA po, whether 6 9262. years, 10 years, Oo. 12 years, is sa court po yun. So, yung korte po ang Pero nabanggit niyo po nag-decide. Ma'am Vinyas, yung court. Hanggang saang ano lang po ito? I mean, saang korte po? Like Within ano lang Supreme po ba Court siya? ba? Or... Hanggang saan? Umaabot? Umaabot. Kung aware po kayo sa kaso ni Claudine Barreto, siya po yung kauna-unahan na kaso po natin na nalathala, kung saan nagkaroon po siya ng permanent protection order against Raymar Santiago na nakarating po ng Supreme Court yung usapin po nila.
Naging factor din siguro na Yes po talaga, naging factor po yung yung case po ni Claudine oo, Barreto. oo, Kaya po oo. napabilis din po yung pag-approve ng Okay. RA 9262. Pero, At siya po yung una nakagamit ng protection order. Okay. Na permanent. Opo. Kasi di ba may TR or temporary Meron restraining pong order barangay, tayo? meron pong Oo. TPO, yung temporary protection order, which is 1 month lang po, tapos yung permanent protection order. Okay. Tapos yung TPO ay Good for pwede 1 pong, month po siya. yung kumbaga sa barangay levels. No, iba po yun. Or- Yung okay. barangay protection order po is sa barangay. Okay. Which is 15 days po. Tapos yung Yung temporary TPO. protection order, court po ang nagbibigay po nun. Okay. So, si temporary restraining order at Protection saka order. protection order. Temporary protection TPO, order po. may mali sa restraining ko. Pero yung TPO at saka yung PPO po ay under the Supreme Court na po. No po, Korte Suprema. ng court po. Okay, Pero ng yung court. kaso po ni Claudine, umakyat po kasi yun ng Korte Suprema. Yun yung pero pag sa ano po, ma'am, sa within the community. Barangay Opo, po, barangay. for immediate relief of po yon ng mga naabuso. Okay. Para 15 matigil po. days. Okay. 15 days po siya. So, ito po mga protection na ito, ma'am, yun po yung pwede nila magamit habang nagpe-prepare po sila ng mga... Pwede po, Right, alimbawa, cases. kagaya Okay. po, marami na po kami na-assist dyan sa barangay na humingi ng protection order. Meron po kami yung ginugulo siya sa bahay niya mismo. Sa bahay niya mismo. Separate barangay po yun na sa bahay niya mismo and then sa work niya. So, dalawang protection order po yung kukunin niya doon. Yun pong para sa bahay. sa bahay po, household. tsaka kung saan po siya nagtatrabaho. Okay. Pero at least po, in all sides of the sector at function ng babae, meron siyang proteksyon na po pwedeng Pwede para sa po. kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayun. So, ayan, 10:47 na po ng ang bilis ng oras. Nakakailang question pa lang tayo kay Ma'am Vinya. Ayan. Ang haba pa nga po. Actually, may 38 pa pong question. parang ngayon lang po tayo nagkulang ulit sa time. Oo, bitin sa oras. Actually, yung isang comment nga parang kailangan ng part 2 daw ng kwentuhan natin. So, titignan po natin ang mga bagay-bagay na yan. Pero siguro, Sir Noel, bago tayo mag-proceed sa ilang mga questions pa natin and ilang mga situational questions, mag-music break muna siguro tayo, Sir Noel. Ayan. So, with that po, magbabalik po kami maya-maya lamang after our short music break dito pa rin po sa ating programang Wanna Know, only here at Radyo Agri 90.1 FM Kasaganaan para sa Bayan. Juana, 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 na na na.
Sumasamong bayan, sa'yo'y umaasa. Iyak ka, ibigin ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Wana, 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 ikaw ang aking bida. Wana, 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 ikaw ay mahalaga. Di ka dapat naipit sa gitna ng kaguluhan, maging malaya ka sa anumang karahasan. Ang tulad mo'y inaahon sa kahirapan, dahil ika'y babae may taglay na karapatan. Dapat bahagi ka ng anumang larangas, papapasaya ekonomiya at kapangyarihan. Kaya't pagyamanin ang iyong kaalaman, tatatagin at tatibayin ang iyong kalusugan. Dapat kinikilala ang iyong kahalagahan, sa kahit anumang media ay pinag-uusapan. Bawat imahe mo may dignidad na nakalaan, dahil pagiging babae mo'y isang kadakilaan. Sa pagsulong at pagpunlad ng ating bayan, kakayahan mong mag-ambag ay kailangan. Ika'y katuwang sa pagpanday ng ating lipunan, tungo sa isang magandang kinabukasan. Huwana, huwana, ikaw ang aking bida. Huwana, huwana, ikaw ang aking bida. Sumasamong bayan, sa'yo'y umaasa. Kaya ka, ibigin ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Wana, 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 ikaw ang aking bida. Wana, 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 ikaw ay mahalaga. Wana, 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 wana. Filmek, kasaganaan para sa bayan. Take our time tonight, girl. Ayan, so nagbabalik po tayo sa ating programang Wanna Know at kwentuhan pa rin po about RA 9262 po ang ating pag-uusapan pa rin po ngayon. Kasama pa rin po natin si Police Major Mangvinia Rocafort from our Science City of Muñoz PNP. So kanina bago tayo nag-music break, Sir Noel, ay nagbigay na ng actually siksik, liglig at nag-uumapaw agad-agad na mga information sa atin si Mangvinia tungkol sa RA 9262 at yung mga ilang mga usual or mga frequently asked questions ng ating mga karadyo agri tungkol nga sa RA 9262. So, at this point po, sabi ko nga kanina, meron tayong mga ilang situations or scenarios na maaaring yung ilan sa mga karadyo agri natin ay na-experience or maaaring, wag naman sana, pero na-experience ngayon para ma-enlighten tayo ni Ma'am Vinia. Paano yung mga gagawin or ano siguro yung mga pwedeng mai-assist, of course, ng kanilang opisina, in general, ng PNP, among others, para at least ma-inform ang ating mga karadyo agri. So, Sir Noel? Ayan, sabi po dito, yung husband daw po niya ay nag-cheat na sa kanya for over 3 years na. With hindi lang isang babae, kundi Iba-ibang babae. Possible po ba na mag-apply po yung babae sa Oh, wow. against dun po sa husband? Pagka po ganyan, pwede na po yan pumasok bilang kaso, psychological abuse, ma'am. Okay Yun po po. yung sinasabi na ko na din Kanina, kanina. oo. Na kung nakakaranas na po kayo ng ganitong klase ng sitwasyon,
file na po tayo ng kaso. Kailangan lang po nating dumaan sa CSWDO for assistance para po dun sa psychological evaluation kasi kailangan din po makapagpa-psychological evaluation tayo dun sa accredited din po ng CSWDO natin. Kasi a-attend din po sila ng hearing to testify dun sa naging evaluation po sa atin. Ayun. So, pwede na po yan. Pero para sa akin, kung 3 years ka lang, 3 years na siyang nag-cheat, Yes. Iba-ibang babae. Oh. pero case to case basis kasi ma'am, meron akong mga naririnig na okay lang sa akin man babae siya basta hindi kami pinababayaan sa sustento. Tsaka yung term po na, basta sa akin siya umuuwi. Ganon. Yes, May kaya ganong lang po kasi may Oo. dahil nga ma'am sa iba-iba yung nature Yes. ng babae. Merong babae na hindi ko kaya na isipin na meron siyang kasama before sa akin. Yes, Meron po mga ganong klase. Tapos meron naman po, basta nagsusustento, okay lang. Mm. Pero para sa akin, hindi naman po ibig sabihin na ihiwalay natin yung problema ay katapusan na rin po ng Opo. buhay po natin. Pwede po tayo makipaghiwalay, susustentuhan, pero hindi nauuwian. Mamili po tayo, peace of mind o Or kabaliwan. stress. Oh, di ba? Hindi Pero na po yun, stress, mami. Kasi alam mo, meron kaming case na baliw dahil dyan sa ganyan. Kaya nga po, kung alam natin sa mental health natin, hindi talaga natin kaya. Pero alam ko, women are strong. Yes, yes. Sa of totoo lang, course. ma'am, women are strong talaga. Kaya meron po talaga na iba hindi din talaga. Dahil lalo kung wala ka ng pera, may nang bababae ka pang asawa, hiwalayan mo na. Kasi wala naman palang tulong sa'yo. Kasi minsan, lagi po nating tandaan, ito po yung isa kong gusto ring ipaalam sa lahat. Ang blessing po kasi ng Panginoon ay dumadaan sa kalalakihan, papunta sa pamilya at para kumalat sa pamilya. Kung nabablock na niya yung blessing na para sa pamilya natin, kanino pa yan dadaan kung sa kanya ay nawawala na agad-agad. Kaya po, mahirap man gawin, pero kailangan po natin magdesisyon. So, kumbaga, hanggat maaari, wag, Andun pa rin po kasi yung topic natin ng gender role, no, ma'am? Yes. na men are expected to provide for their family. So, paano nga pag hindi na nakakayanan ng lalaki na sustentuhan. Pero nabanggit niyo po, Ma'am Binya, yung pagsusustento. Paano naman po kapag nahinto na yung pagsustento niya sa kanyang ex-wife at sa mga... sa anak. Oo. Yun po. Papasok naman po doon yung sa economic abuse nga, sir, na sinasabi natin. Actually, alam nyo po, merong mga kababaihan na nagtatanong, kailan po ba kami dapat mag-file ng Yun po. kaso kapag hindi nagsustento? Sa kami po, para lang safe. Pero sinabi na rin po talaga ni fiscal, kung halimbawa, isang buwan hindi nagsustento, pwede na po talaga mag-file ng demanda. Kaya lang paano pag ganito? Nag-file ka ngayon ng demanda, tapos binigyan ka ng 10,000 the next day. Opo, yun nga, Kaya parang mag-file ako, pero to be eto safe, na, ganon. To be Oo. safe po, since naman po yan, pwede lang din talaga nating i-file dun sa period na hindi siya nagbigay. Para safe, kami po minsan, sabi namin, tingnan natin kung sa loob ng 3 buwan hindi talaga magbigay. That's the time na, sige, i-file na natin yung demanda. Kasi may mga pagkakataon na this month, di nakapagbigay. The following month, makakapagbigay naman sa'yo. Tsaka, yun nga po yung sinasabi ko, kaya maging, pag-isipan po nating mabuti yung pagpasok natin sa relasyon. Dahil, kung ganong klase lang din po, taasa tayo sa lalaki pala ng sustento at ganun yung makukuha natin, ano yung kalalabasan ng buhay natin? Lalo, kung magkaroon pa kayo ng anak. Oo, kasi ang crucial, syempre, parang ikaw, di ba, bilang tao, parang somehow medyo okay lang na makompromise ka. Pero yung bata, napakahirap kasi pag may bata or may anak ng Yun po involved. talaga eh. Kasi Oo. tayo, para sa akin na, kaya nga po doon sa iba sinasabi ko, okay lang na magpapalit-palit ka ng lalaki. Basta wag ka mag-aanak. Di ba, ma'am? Kasi ang isipin mo, may buhay ka na, ikaw na nga nahihirapan. Magdadagdag ka pa ulit ng panibagong buhay. Na wala namang kamalay-malay, Yes, ma'am. di ba? Tsaka- Oo. Mahihirapan pa po Mas yung mga mahihirapan. The burden is iba kasi pag may anak or may batang involved Tsaka, na kasi. ma'am, yung well-being din ng bata. Exactly po. Na Totoo. makikipaghiwalay ka lang din. Yes, totoo yan. Totoo yan. Kaya kailangan maging matalino talaga maski sa pagpasok sa relationship. The moment na lalagyan mo na ng label yung relationship mo, kailangan pinag-iisipan na yan, mga karadyo agri. Both for men and women po yan. Ayun. Tsaka, reminder lang sa una lang sweet ang mga lalaki Ay, At grabe kahit yun. sino karelasyon Kahit natin. sino, Kahit sino, sa una lang, sa totoo lang, May lahat phases gagawin. kasi, may Yes phases, po. yung may tinatawag tayo na honeymoon phase. Na parang, maaring sweet, pero hindi na o basta yun. So, alam na, pero yun ay reminder lang naman po kasi nga po sa
dami na rin po ng kaso na nahawakan po namin. Bigyan ko lang sila ng isang Yes, kaso, ma'am. ma'am, Yes ano, po. para lang din po alam nyo. Nagkakilala sa Facebook within 3 months, nagkita, may nangyari, within 6 months nagpakasal, so nabuntes. Oh. So, nung nabuntis siya, doon na lumabas yung tunay na ugali ng lalaki. Wala siyang suportang nakuha. Nung pumunta siya ng stasyon, umiiyak siya kasi after niyang makapanganak, hiwalay na sila. During pagbubuntis niya, wala siyang natamo doon sa lalaki, ma'am. Naglilihi siya, nahihirapan siya, walang suporta, wala kahit ano. Any kind of support, walang Wala po naiambag. talaga. Pero nung nandun sila sa panahon na parang okay ang lahat, okay sila. Kaya yun po yung sinasabi ko na maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa pakikipagrelasyon. Yes, oo, ayun. Thank you po doon, Ma'am Vinya. Ayan. So, eto naman po, skip ko na yung sa part nung boyfriend, girlfriend, Sir Noel, since na-mention naman Na-mention naman na po na kanina. any kind of, kung nasa sexual or dating relationship, pasok sa RA 9262 agad kapag abuse ng babae. So, ito naman po ay, ito po ang case naman or ang sitwasyon naman po is hiwalay na sila. So si ex-husband ay hindi na sila sinusuportahan ng kanyang anak since 2009. So matagal-tagal na po ito. Pwede pa po ba siyang mag-file ng case against him for vow? Kahit na since 2009 na siya sila hindi pa sinusuportan, pero parang ngayong taon niya nakukonsider na, ay, okay, what if mag-file ako ngayon? Possible pa po ba yun? Or pwede Una po? ma'am kasi ang titingnan din natin dyan, nung naghiwalay sila, ano kayo situation nung paghihiwalay nila? Ano kayo naging usapan nila? And then, may karelasyon na ba siya? May karelasyon na rin ba yung asawa niya? Ano kaya yung status ng asawa niya? Ba't hindi nakakapagbigay na sustento? Opo, nang Kasi ganun maganda katagal. sana ma'am dyan kompleto yung senaryo. Pero, kung sakali po't halimbawa ganito, meron po kayong mga anak na kailangan sustentuhan during the time na kailangan niya magsustento at hindi po siya nagsustento, yes, pwede po nating i-file yung case dun sa period po na yon. Kaya lang, dapat papasok po dun sa prescriptive period po natin na sinasabi. Pwede po tayo mag-consult sa lawyer nang sa ganon, ma-guide niya po tayo dun sa mga kakailanganin po natin para po sa pag-file ng demanda. Ayun. So, Pero kung wala po talaga siyang kakayahan, tinitingnan din po kasi yun ng opo, court. yun nga po, yun. Halimbawa, So, halimbawa- na unemployed or may, for some reason, hindi na nawalan ng kakayahan si Yes po. ex-husband. Kasi di ba ma'am, sinabi Yes. ko kanina, ang pinoproteksyonan ng batas ay buhay. Opo. So, syempre, tinitingnan din kung kaya pa bang buhayin nung tao na hihinga natin ng sustento, yung sarili niyang buhay, bago siya magbigay din ng sustento sa iba. Kasi Fair paano siya makakapagtrabaho kung siya pala mismo ay hindi naman na niya kayang sustentuhan yung sarili niya. Halimbawa po, sinasabi natin na nagko-construction siya, tas gusto nating kuhanin lahat ng sweldo, hindi po ganun yun. Okay. So, ano So, may yun? porsyento Maganda lang po. din po talaga at hindi po lahat. At kung pati ito po natatandaan natin na yun lang pong anak natin ang hihinga natin ng sustento. Oh, yun. Ako, oh. Tandaan po natin yan, ha? Thank you po din sa clarification na yun. Kasi baka may mga karadyo agree tayo na, Yes po. kumbaga, even yung, paano ba, yung hindi na essential na Yes needs po. ng isang babae, Parang, imbes na mapunta sa anak, parang Oo, sa yun. kanya. At talagang pinoproteksyonan po nun yung naging anak ninyo. So, kung ikaw may kakayahan ka magtrabaho, sagot mo yung sarili mo. Yung bata po ang unang-unang binibigyan ng proteksyon ng batas dun sa kung sakali magsusustento man po yung lalaki. Kasi merong mga kababaihan na hindi nila naiintindihan yun eh. Opo, Na akala opo. nila dapat sila din sustentuhan. Matik yun, parang ganun kasi yung yung tingin po na parang kailangan pati ako din, ganun. O yun po, kaya maganda ma'am na na-clarify po na at the end of the day, yung sustento para Para sa sa bata. anak, para sa bata. Yun, ayun. So, thank you po doon, Ma'am Vinya. Ayan, so, ayan po from Ma'am Julie Gapuz de la Cruz. Ayan, galing ni Ma'am with 3 claps. Ayan. Thank you po, Ma'am Julie. Ayan, so another one from Sir Eduardo Nastor Jr. Ayan, si Dr. Love. Ganda ng kwentuhan, Ma'am Police Major Vinya. Pa-request po ng words of wisdom later in relation daw sa topic po today. Ayan. So, ayan, may side comment pa. Walang kakayahan si ex-husband. Ito po siguro isang senaryo pa. Walang kakayahan si ex-husband, pero may kakayahan daw mang babae. Hala. Paano daw po yung ganong sitwasyon? Meron yan real Oo. case. Meron kaming ganyang real case. Kaya lang yung ang lagi na lang naming sinasabi,
ano ba yung dahilan ba't ka nag-i-stay sa kanya? Yun po yung tanong namin palagi. Ano ba yung dahilan talaga ba't ka nag-i-stay sa kanya? Kasi po, meron kasing mga kababaihan na pumapayag na maging other woman kahit sila ang gumastos. Ay, yes po. Actually, oo. May mga naririnig ako mga ganyang Meron po. situations po talaga. Real case, ma'am. Pero paano po yung kung halimbawa hiwalay na sila, tapos hindi na nakapagsustento ng matagal, pero yun, nababalitaan ni girl na may mga babae pa rin si ex-husband, parang ganon. Kumbaga parang, makakapag-file pa rin ba siya ng vow? Kasi parang we have this thinking na, kaya mo, nakakapambabae ka pa, so ibig sabihin, carry mo pa mag-support. Para, paano po yung mga ganong extent, ano ma'am, kailangan ma'am? niyang malaman talaga kung ano yung source of income muna ni lalaki. Kasi yun dapat eh. Ano ba talaga yung source of income niya? Kung may source of income siya talaga, yan din kasi yung unang tatanungin sa fiscal. Ano ba kasi yung source of income niya? Okay. Paano kung yung pambababae niya, yung pa yung source of income niya? Oy, oo nga, yun yung binanggit ko, panibagong plot twist yan, natitignan din natin, na i-consider din po. I mean, hindi siya i-consider na excuse, pero titignan anggulo. Yes po. Yun. Tinitingnan po talaga yon yung kakayahan. Kaya yun nga po yung sinasabi ko kanina, ma'am. So, pero kung meron talaga siyang kakayahan at ang anak po nila is talagang kailangan pang sustentuhan, pwede po siya talagang mag-demand. Actually, ma'am, po pwede nga po silang mag-suggest sa CSWDO para po nang sa ganun napatawag si lalaki. Kung gusto po nila manghingi ng sustento, ma'am. Tapos po, i-refer na po sila sa court para magkaroon ng kasunduan. Para nang sa ganun, doon na po mananagot talaga yung lalaki. Okay. Doon sa korte po. Yan na po yung nagiging proseso po ngayon. Okay. So, kumbaga hindi naman siya agad-agad filing. Kung madadaan mo na sa usapan, sa diplomasyang pamamaraan, sabi nga ay gagawan muna ng paraan. Pero ma'am, lagi po nating iisipin ha, kung pumayag ka simula pa lang sa una na sagot ko yung anak ko, wala ka ng pakialam, doon magkakaroon din po yun ng konting diferensya. Konti lang okay. naman, ma'am. Kasi pwede mo pa rin namang ipursige na syempre kailangan, sinabi ko lang yun dahil pwede lang din naman po yun, mag-alibay na lang kayo. Pero karapatan po ng anak ninyo. At Yun the po end lagi of the nating day, tandaan. Karapatan po ng anak ninyo ang sustento na manggagaling sa kanyang ama. Ayun. So, Pero, curious lang po ako, Ma'am Binya. Paano naman po kapag yun nga po, since nagkaroon na siya ng mga babae, so nagkaanak siya both women. kung ng Pareho babae, niya po yung, pareho pareho may anak. po. Ganit, Sustentahan niya po ba parehas? Yung, Opo. Kasi nga po sabi ko kanina, ulitin ko po, yung bata po kasi ang may karapatan sa sustento. Okay. So, kahit na nakailang babae at nagkaanak, so lahat yon Sabi ko nga, matik at ma'am, bata. may mga kaso po kami ganyan. Pero paano po yun? Na may jowa nung una, inanakan, iniwan. May jowa ulit, inanakan, iniwan. Tapos meron siyang present na kinakasama. So, syempre si present na kinakasama, walang tiwala sa kanya. So, kahit anong gawin niya, talagang sirang-sira siya. Yun nga lang, madidismiss siya sa tungkulin niya kung hindi niya susustentuhan tong dalawa. So, kailangan, bigyan niya to ng sustento. So, Matik. kahit ano pong gawin natin, kailangan natin ibigay. Yes. Kumbaga yun sa bata ang lagi natin kinukonsider. Ay, Sir Noel, may question ka kanina? ano po yun? Ay, okay na, na-address Okay na na. po yun. Okay, natik. Ayun, sige. So, eto pa po, may isang situation po na itong si babae ay nasa abusive relationship for quite some time. But the thing is, irregular po yung abuse. Baka, Ano kaya ang klaseng pang-aabuso, ma'am? siguro po parang sige, bigyan natin ng ibang ng ibang na parang hindi siya... sige ma'am, ako na lang po yung mag-ano. Sige, para. sige. Ay, Pagka opo, po sige, halimbawa sige. po, physical abuse, halimbawa po, December 25, sinaktan ka, pa-blatter ka, pa-medical ka. November 1, sinaktan ka, pa-medical ka, pa-blatter ka. Yun Ang po, yung pinakamahalaga po kasi ay yung blatter at yung medical certificate. Kahit, sabi ko nga po, may prescription po yan. Sa physical na pang-abuso, 20 years. Halimbawa po, lumipas ang 2 taon. Gusto mong i-file yung case mo with regards dun sa physical na pang-abuso niya dahil nagkabalikan kayo. Tapos sinaktan ka niya ulit. Pwede po, magiging suportan nyo po yung mga naging medical at blatter po ninyo para nang sa ganun, bumigat po yung kaso niya kapag ka na-file nyo po yun at nakapag-desisyon na kayo na mag-file. Okay? Sa psychological na pang-aabuso po, kagaya po nung na-explain natin kanina, kailangan po. Paano po ba yung psychological abuse pala? So, kagaya po na example kanina, halimbawa, cheater siya, lagi siya naglilihim sa'yo, tapos, halimbawa, meron kang favorite pet, or kaya yung mga gamit mo, winasak niya, pwede po yun. Kasi, halimbawa po,
halimbawa ikaw, meron kang alaga na lagi mong kasama dahil cheater nga siya. So bigla pinatay niya yon. Pwede po kayo mag-file ng demanda. Ba may collection ka ng shoes, may collection ka ng bags, sinira niya lahat. Pwede po tayo mag-file ng demanda sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Lalo na po naapektuhan yung pagkatao natin. Kasi minsan, ang bags investment. Tapos, ninakaw niya, binenta niya. Hindi dun po pwede po sa pagnanakaw, pwede po dun sa psychological na pang-abuso. Pwede po yun. Pero ano nga po ba yung requirement? Kaya po na sinabi ko kanina, pa-assist po tayo sa CSWDO para ma-refer po tayo sa accredited na mga psychologists na mag-evaluate po sa atin to support yung claim po natin na tayo po ay apektado psychologically. Doon sa ginawa. Yes po. Sa sexual naman po na pang-abuso, pwede lang din naman po yun. Yun nga lang po, syempre, medyo may kailangan po talagang patunayan natin Medical legal. kung paano po yung sinasabi natin na sexual na pang-abuso ay naabuso po tayo. Ngayon po dun sa economic abuse naman po, kaya po nung na-discuss lang namin ngayon lang po, depende po yan kung gaano po katagal na hindi na po talaga siya nasusustento. But regardless, talagang, pwede rin po ba yung halimbawa parang hindi ko alam kung tama yung term, parang magpapakonsulta na parang ganito po yung scenario ko, dapat po ba ako Yes, so pwede mag-file po. ng kumbaga open naman po, ayos Pwede mga po, inyong pwede po. opisina. Sa amin pong opisina, actually, ma'am, na sa pinanggalingan kong station dati, may mga pumupunta sa amin para lang makipagkwentuhan at humingi ng suggestion or ng payo talaga. Opo. Humingi ng payo lang. Yan lang talaga. Na minsan, pag nakita namin yung sitwasyon na ang tanong kasi namin is, willing po ba kayo to file the case? Ma'am, kasi po ganito po. So, mag-start na siya. So, yun, eyes and ears and hearts and minds, yun na yung bubuksan namin. Para nang sa ganun, may bigay namin yung, kasi minsan ang babae, ma'am, naghihintay lang ng word para makomfort May siya. sign siyang hinihintay. Yes po. Yung parang comforting words lang yung iniintay nila para masabi nila na, sige, okay na sa akin ito pansamantala. Opo. At least po, yung mga karadyo, agree natin na wag naman sana, pero if you're experiencing or if you're somehow considering na mag-file, at least po andyan po ang opisina nila Ma'am Vinia para mabigyan po kayo ng guidance din muna, magpa-consult po sa mga bagay na dapat ninyong gawin. And of course, ang ating City Social Welfare and Development Yes po po, ay isa din po katuwang. sila. Yes po, katuwang po talaga katuwang natin din sila. ng opisina nila Ma'am Vinia para makapagbigay din po ng assistance sa iba't ibang klase ng paraan na kailangan po natin, di ba? Kasi after all, nabanggit mo nga kanina, Ma'am, kung kayang daanin sa kasunduan, sa maayos na kasunduan, at kung kaya naman na mapag-usapan sa mas maayos sa paraan na pareho kayo makakakomit dun sa kung ano man po yung maging resulta ng kasunduan. Hanggat maaari doon muna bago humantong sa pagpo-file ng kaso among others. Ayun. So, Sir Noel, may iba pa po ba tayong mga situational, may mga scenario pa ba tayo? Ayan. Siguro po, ayan, puro women yung pinag-uusapan natin. So, paano naman po kapag sa mga kalalakihan? So, sabi po dito, siya daw po ay isang spouse na lalaki na mentally, verbally, and emotionally abused ng asawa ng asawang babae. So, pwede po bang mag-file si husband using vow? Using vow, hindi po. Kasi violence against women po kasi siya eh. Pero Saan po kaya- papasok po pag ganun? Yung pong sa lalaki, yung sa physical nga po na pang-abuso kung sakali man, is sa physical abuse, kagaya po na nabanggit natin kanina. Pero siguro po, si court na po yung sa family court na po yun, siguro sila pwedeng magpakonsulta with regards dun sa sa psychological side. Kasi wala pa po Mental ako, tsaka verbal. wala pa po kasi ako narinig na case with regards sa ganyan eh. Yung ang involved is yung ng psychological na state ng mga kalalakihan. Oo, tas yung mentally, Kasi parang verbally hindi talaga abused. siya pangkaraniwan na na scenario. Kasi more on ang naapektuhan is ang babae. Pero at least po, meron pa rin tayo mga batas na nakaangkla kung halimbawang mga kalalakihan naman yung nakaka-experience ng emotional, psychological, and verbal abuse. It's just that hindi lang siya pasok dun sa RA 9262 kasi nga special law ito. Kaya mainam din na kumbaga magpunta talaga tayo sa mga opisina kagaya ng police station para at least sa mga ganitong pagkakataon, alam natin yung kung paano din yung magiging proseso at mag-guide din yung ating mga karadyo agri. Yun. So, eto naman po medyo medyo mabigat dahil ito pong asawang babae ay she's been running in fear
sa kanyang asawa for 3 months dahil dumating na po sa punto na binabantaan na siya. Binabantaan na po ang kanyang buhay. So, ano po yung kailangan niyang gawin? Ano po yung dapat niyang gawin? Na talagang sobrang tinataguan na niya, pero for some reason, nakikita pa din siya, tapos binabantaan na po talaga siya. Marami po tayong actual case na ganyan, ma'am. Kaya lang po, ang lagi po namin sinasuggest dun sa babae is lumipat na po muna ng lugar. Kasi kung doon lang siya mag-i-stay sa kung saan sila naninirahan talaga, ma'am, hindi kasi matitigil yun eh. Kasi yung ganyan klase kasi ng mga lalaki, ma'am, ang purpose talaga nila is maperwisyo na yung babae. Halimbawa, madamage kasi na ma'am, siya. yes po, kasi ma'am, may mga pagkakataon na talagang kahit na gaano ko walang hiya yung lalaki at gusto na humiwalay ng babae, ayaw humiwalay mismo nung lalaki. Kahit sila na yung may kasalanan. May mga kaso po, may mga actual case po talaga tayong ganyan. Kaya po sinasabi namin sa kanila, kung meron silang ibang kamag-anak na pwedeng mapuntahan, dun po muna sila Para pansamantala. maprotektahan din sila. Para na sa ganun, maputol po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. And then, kapag ready na po siya to file the case, kasi ma'am, minsan, yung scenario na yan, ma'am, talaga, kaya po sinasabi actual. Kasi nga po, minsan, kadalasan, ayaw po mag-file ng demanda ng babae. Gusto lang talaga niyang humiwalay na. Ang sasabihin talaga nila, ayoko ma'am talaga mag-file ng demanda. Ang gusto ko lang talaga humiwalay na siya, tapos wala na kaming pag-uusapan. Kasi malaya na siya, at least may peace of mind na ako. Yan ang mga terms. Yes. Kaya po yun po yung suggestion namin sa kanila. Kaya lang pag sinabi po nila na ito lang po talaga yung option namin, barangay protection order po. Ayun. So, at least sa barangay levels, kaya na po siyang ma-address. Okay, ayun. So, ito po, medyo ano naman po ito, kung ang babae daw po ay na-consider na battered woman, may possibility daw po ba na mawalan siya? Kumbaga, ito medyo usapin ng custody. Bilang battered woman daw, may mga possibility daw ba na mawala yung kustodiya ng mga anak, yung mga bata sa kanila? Because she's na-consider or na ano siya na battered woman. And dagdag ko lang din po dun sa question, kung hindi po mabibigay sa battered woman na yun yung custody, may chance po ba na mapunta yun Matik sa tatay. Sa tatay. Especially, of course, if the reason bakit siya battered woman is because of her husband or spouse po na lalaki. Ganito po yan, bibigyan ko po kayo ng sitwasyon. Sa yung battered women naman po kasi is may kakayahan pa rin na mag-alaga ng mga anak. Kung hindi po naapektuhan yung pag-iisip niya, Yes po. ang senaryo po natin is hindi apektado yung pag-iisip niya, nakapagtrabaho siya, nakapag-alaga siya ng mga anak niya. Sa kanya pa rin po yung anak niya, hindi po kukunin sa kanya. Okay. Unless po ganito, meron na po silang usapan na ito si anak sa akin, ito si anak sa'yo. Meron po kasi mga pagkakataon na walang kakayahan, ang nagiging dahilan po para hindi mapunta sa kanya yung anak niya is wala siyang kakayahan na buhayin yung anak opo. niya. So, ang option niya is, ito yung anak natin na sa'yo, ito yung anak ko natin na sa akin. Ano po. Ngayon, posible ba na sa tatay mapunta kung sakalit hindi po pwede doon sa ina? Yes po, sa ama. Pero kung hindi kasal, automatic po kasi sa babae lang yan. Okay. Sa babae lang po yung bata. Pero, yun naman pong bata na nakakapag-decide na, ibig sabihin, ang edad niya po ay nasa 7 years old na po pataas. Okay. 18 yung sabi ko. Grabe naman yung requirement Kasi po natin. sa batas po natin, si 7 years old, pwede na siyang mamili. Kung kay tatay or kay nanay siya sasama. May actual case din po tayo niyan. Si anak, hindi siya sumasama sa nanay niya po talaga. Kasi mas naalagaan siya kay tatay. So, nung inassist po natin siya, si CSWD kasama natin, nag-decide po si anak, hindi po talaga nakuha ni nanay. Kasi mas at ease po siya dun sa tatay niya, kasama yung relatives niya dun, at naaalagaan at napoprotectionan po siya. Ano po ba kasi yung kompromiso kapag ka sa babae? Sa babae or sa nanay mapunta yung anak. Halimbawa, naghiwalay sila. Anak mo babae, 3. Tapos nakisama ka sa iba. Ano na lang ang takot nung totoong ama kung makakasama nung anak nyo ibang tao at hindi naman kaano-ano. Kasi may mga kaso po tayo na yung bata ay talaga pong inaabuso nung kinakasama nung nanay. Opo, actually very evident sa TV yung mga ganong na napakababata pa pero they were especially sexually harassed by their stepfathers, unfortunately. Pero dun nga po sa question natin, battered women, nasa kanya po yung anak. Kahit po battered women siya, nasa kanya yung As long as may, kumbaga parang pa din siya, hindi... Wag nating lagyan ng senaryo. Kung Okay, sagutin lang natin muna yung
tanong na kung sige po. mapupunta sa Okay, kanya. noted yan. Yes po. Okay. So at least andun yung guarantee na at the end of the day sa kanya pa Yes rin. po. Okay Kaya alam po, kung meron na po mga circumstances na kailangan Yun na lang i-determine ng talaga. City Social Welfare and Development Office, doon na po sila papasok. Okay. So nandun pa din po yung guidance ng ating CSWTO Yes po. para mas mabigyan ng ano yung mga considerations kung dapat or hindi dapat. Yun. So, Sir Noel, may additional questions pa ba tayo? Ayan. Siguro, ma'am, proceed na po tayo siguro dun sa kung saan sila pwedeng lumapit. Yes or po. kung saan sila pwedeng humingi ng tulong. So, nabanggit na nga po natin kanina na sa mga barangay vow desk, sa mga barangay hall, and also yung Department of Social Welfare and Development sa mga community-based Yes. services section. Ano pa po yung ibang parang center na pwede po Or, nila puntahan? opo. Of course, PNP. Pag dito po sa Muñoz, yung nabanggit niyo sir, sa barangay, sa CSWDO, sa PNP po, pwede po silang lumapit. Pero number 1 po talaga sa barangay, pwede na Barangay po silang levels. magpa-assist. Okay? Ayun po, hindi po minimijate kasi talaga ng barangay ang Yun mga po. ganitong Kasi klase ng tatanungin usapin. ko nga din sana, parang Ano pwede po, ba yun? na assistance silang lang po talaga ang barangay. Okay. Assistance lang po sila. Hindi po dapat na pag-usapin yung mag-asawa na nag-aaway sa barangay. Okay, Ganun, pag hindi nag-away po. yung Assistance magiging lang po. referee sila, kumbaga, parang ganun. Pero for the safety siguro, pero not to the extent na talagang... Pag nanghingi na po ng assistance yung babae, Apo. that's the time po na pwede na po mag-assist yung barangay. Pwede na po yun. Kung lalo na po kung nagkakaroon na ng sakitan. Yes. Halimbawa po, dumating yung pagkakataon na si babae nang hingi ng assistance sa barangay na gusto ko pong umalis, kuhanin yung mga gamit ko. Apo. Barangay po ang mag-a-assist. Okay. Barangay po. Kailangan pong i-assist ng barangay, nasa batas po Ayan yun. po, yan. Kaya po sa mga karadyo, agree din natin na at least sa barangay levels po, kagaya na nabanggitin Ma'am Vinya, ay merong batas na kumbaga nag-a-assign sa mga barangay, sa barangay levels pa lang dapat kahit papaano ay meron na silang action sa mga ganitong scenarios o sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Actually, sa seminar nila, sa seminar ng mga officials, nakasama po yan, yung responsibility na sila sa RA 9262. Ay, opo. Kaya nga po kung mapapansin nyo, may barangay bawsi eh. Yes Kasi po. talaga yung protection sa kababayan at kabataan, talagang nandoon. Opo. Yun. Yes, Sir In Noel. addition na lang din po, para po sa kaalaman ng mga nakikinig, meron po tayong mga vow helplines per region. So, ito po ay matatagpuan po sa website po ng PCW, www.pcw.gov.ph. So, yun po yung vow helplines per region. Ayan. Ayun. So, meron pa ba, Sir Noel? Announcements po pala, by the way. Yun po. So, ito pong topic natin ngayon, isa lang po ito sa series po ng mga Discussions natin. discussions natin. So yun nga po, sineselebrate natin yung observance nga po ng 18-day campaign to end violence against women. So, nagsimula po tayo ngayon sa RA 9262. And sa next episode naman po natin, sa mga susunod na episode natin until December 12, ay puro gender-related laws po yung pag-uusapan natin. So, ayan. Sa December 3 nga po, ay pag-uusapan naman po natin yung RA 11648. So, ito po yung stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse, increasing the age of determining the commission of statutory rape. Okay. Ayun. So, abangan po ninyo yan, mga karadyo. Sensitive din Agree. po yun. Yes po. Ngayon, sinasabi na natin, sensitive po yung ating, yung ating magiging topic. So, in advance, trigger warning po. But, it's important po. Hindi, disclaimer din, kami po ni Sir Noel ay hindi po experts with this, but with the research and of course po, kumbaga, general background. Yes. Yun pong natin, yung mga napag-uusapan, of course, after all, Awareness purposes. yes, for awareness purposes. So with that, actually may request kanina si Dr. Love kanina, si Sir Eduardo, na parang po yung siguro mga remaining na reminders po or gusto po ninyong i-share po, share pa po sa ating community, advice, words of wisdom and encouragement po, lalo na sa mga kababaihan na maaring may pinagdadaanan pong iba't ibang klase ng karahasan. Sa dami na po nung nakita naming kaso at mga naidulog po sa ating opisina ng mga sitwasyon kung saan involved nga po yung pakikipagrelasyon natin, ang tangi ko po talagang masasabi sa lahat is
ito po talaga, masakit man pong tanggapin, pero wag po tayong magpakatanga sa pag-ibig. Gamitin pa rin po natin ang ating isip, wag po palagi ang puso. At wag po nating palaging isipin na problema ang lahat ng sitwasyon, sapagkat minsan dinadaanan lang po natin to para po una, tayo ay magising, na dapat po tayo ay laging isipin natin yung kung ano po yung mas makakabuti sa atin. Dahil maaaring hindi na nakakabuti yung pang-aabuso sa'yo, pero nag-i-stay ka pa rin. Apektado na yung mental health mo, pati yung kalusugan mo, pero nandoon ka pa rin. Tinatanong mo, bakit ba nandito ako? Kasi nga tanga ka, ayaw mo umalis. Ang kailangan po nating magdesisyon, para nang sa ganon, matigil po yung mga pang-aabuso. Dati po, 12-day campaign lang po ang NBAW. Ngayon po, 18-day na. 18 day na. Hinabaan na po nila. Hinabaan na po nila dahil nang sa ganun nga po, kagaya ng mga ganitong programa, so thank you po for the invitation, makapag-encourage po tayo ng mga tao na mas maging aware po sa mga sitwasyon kung saan po nandoon tayo. At lagi, wag po natin kalilimutan palagi na ipagdasal po ang lahat ng sitwasyon. Wala pa rin pong makakatulong sa atin based on my own experience na po. Naikwento ko po off-air kanina kung ano nangyari sa akin. Kung hindi pa rin po ang Panginoon, mahirap makipaghiwalay sa taong mahal mo talaga. So balik kung ito po ang solusyon para nang sa ganun mas maging maganda pa ang iyong buhay, i-grab mo na kasi sinasabi na sa ni Lord, nagbibingi-bingihan ka lang. Muli po sa ngalan po ng aming OIC Police Major Gemma Lumboy, nagpapasalamat po kay Ma'am Bernadette at kay Sir Noel at sa bumubuo po ng Radyo Agri sa pag-imbita niyo po sa amin. Nawa po meron po kayo napulot na asal. Kasi sabi ko nga po, ako po ang motto ko po in life, I am nothing without God. Kasi wala po ako ngayon, wala po kami share sa inyo kung hindi niya po ako binigyan ng aral. Dahil ang inyo pong lingkod ay partly po nakaranas nung nadidiscuss po natin. Kaya sabi ko nga po, nagpapasalamat ako palagi sa Diyos dahil nandito ako buhay at masaya, nakangiti para sa inyong lahat. Thank you po. And also for sharing po yung a portion of your life to us. And ako, Sir Noel, I must say that you've been always a source of inspiration and motivation, lalo na po sa mga kasamahan po ninyo sa opisina, lalo na po sa mga karadyo agri natin, ng mga kababaihan. Na kumbaga, si Ma'am mismo, not just only sa cases na na-encounter ng kanilang opisina everyday, but of course with her personal experience ay talagang marami tayong mapupulot na inspiration, encouragement sa lahat ng pinagdadaanan natin, especially sa usapin po ng violence. Ayun, Ma'am Vinia, baka po meron po kayong gusto pa nang i-shout out yung mga kasamahan po yun nga po. Sa Opo. mga nakasama ko dito, kay Naku, nakalimutan nila. hindi kay Fred, kay Aggie, dun sa dalawang JT namin. Siyempre, shoutout kay Julie. Hi, thank you sa pag-comment. Sa lahat na naka-duty ngayon. At kay Love, thank you for the love talaga. At lagi mong isipin na proud ako na naging tayo. Despite of all the things na nangyari sa atin, sa'yo. Thank you talaga kay Lord dahil nandiyan siya palagi para sa atin. At sa lahat ng nakatunghay, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng puwang may kapal ngayon hanggang sa mga susunod na panahon. Good morning po sa inyong lahat. Thank you po, Ma'am Vinia. And additional Yes po. announcement lang po, ma'am. So yun nga po, sa November 29 po bukas, and sa December 26 ay ini-encourage po tayong lahat na magsuot po ng orange shirt. And sa December 3 to 4 naman po, para po sa mga ating TWG, magkakaroon po tayo ng assessment workshop of 2024 GAD Tag projects using Hagadaga PIME. Ayan. And para naman po sa iba pang updates tungkol po sa gender and development, i-visit nyo lamang po ang aming official website, gad.philmec.gov.ph, at huwag nyo din pong kalimutan na i-follow po ang aming official Facebook page sa DA Philmec GAD Office, and also ang Radyo Agri 90.1 Philmec. Yan. So with that po, Ma'am Vinia, again, maraming salamat po. At nawa po ay hindi po ito yung first and last na kwentuhan po natin sa ating himpilan, kasi ang laking bagay po nang na-share po ninyong information, and of course the words of wisdom and motivation po para po sa atin, sa ating community Yun po. nga po ang may mga nagre-request po na sana nga po May makasama pa po oo. namin kayo sa iba pang episodes Yes natin. po. Probably hindi ito yung huli. So let's look forward to that po. And again po, sa mga kasama po ninyo ngayon sa ating sa labas po ng ating himpilan yan, good morning po, and shout out po sa inyo, moms and sirs. So with that po, maraming salamat din po sa mga
tumutok sa atin sa kanilang mga radyo and of course sa ating Facebook Live. Ayan ang ating technical team, Sir Rames, si Ma'am Tina, Ma'am Rocky. Ayun, nasa labas na rin si Ma'am Rocky, ang ating mga alagads mula sa Gender and Development Office po ng ating ahensya. So muli po, pansamantala po muna kami nagpapaalam sa ating programang Wanna Know na lagi pong sumasa inyo every 10 to 11. Nagkaroon lang po ng overtime ngayon. Ayan, Tuesdays and Thursdays pa rin po yan. So dito lang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa bayan. Bye for now mga ka-Radyo Agri! As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of VOW, the courage to speak up against VOW, the resourcefulness to help a victim of VOW, and the resolve to never commit any form of VOW. For all of this, we implore your guidance. Amen.